Welcome to Jump Seat Stories. We speak life, we drop beats, we keep it real. This is DJ Nico. And Louis G. Sorry, let's get it. Tama siya. Okay. Welcome to Jump Seat Stories. We speak life, we drop beats, we keep it real. This is DJ Nico. And Louis G. Let's get it. Yeah, boy. Yan yung dugo ko. Gusto niyo mag-isa pang take? Okay na yun. Lahat ng take na kabalik. O, takina, upo na muna ako. Teka lang. Today is the day. This is the debut night of our first episode. Jump Seat Stories. Nico and Louie. Let's go. Let's do this. Okay, game. Kamusta, Lou? How's your day? Okay naman. Kahit sobrang init, excited ako na start to. Oo, mainit Episode na mainit ang summer natin ngayon. Sobra, bro. Sakto lang din yung timing natin at nakaitim tayo, no? Yes, dark colors para sa So, yung mga hindi nakakaalam, DJ kami pareho ni Louie. I'm DJ Nico, DJ Louie. J. Louis. We'll be talking about different stuff. Personal, opinionated, relatable, you name it. We have it. Ba't ba kami nagsimula? Ba't nga ba tayo nagsimula? Podcast. Ano? Siyempre yung kalokohan natin everyday, yung usapan natin nga na minsan walang sense pero madalas meron naman. Malalim naman tayo. Actually, kahit di halata. Hindi lang halata. Kaya masarap i-share eh. Sarap i-share sa mga tao. Tumatagal natin pinag-uusapan tong podcast. Oo nga eh. Pero Since masarap pinapag-usapan na lang din itong podcast para lang din ma-share natin sa mga viewers natin. good energy lang. Yung madalas naman nating kilalanin muna natin ang isa't isa. para din Sino ba si makakilala DJ Louie? Sino Ba't nga ba naging DJ, pare? 10 years na ako DJ ngayon this year. So, Tanda mo na. Tanda ko na nga eh. Sorry. Tumanda na ako sa industry na. So yun, 10 years ago nag-start ako 2015. So actually peak EDM era, bro. 2015 at 2015. Oh, 2015. Labor Day. So Labor Akay. Okay. actually kasi nung college ako, talagang gimikera na ako. Club goer na ako, so enjoy nung sa Manila kasi ako nakatira nun. So malapit siya sa Tomas Morato. Okay. So mga 10-minute drive Manila. from Saan sa Manila? Espanya. UGAL kasi ako, FEU, so mga Tamaraos. Pero binild ka eh. Binild din ako. So, Binild and FEU yung ko, mga nag-school. Market mo. Sorry. Hindi. Okay, sige. Moving on. So yun, gimmick na ako ng gimmick nun. And enjoy ko talaga yung nightlife. Then parang nung gusto ko na mag-work, parang naisip ko na sa club na rin naman ako lagi. Tapos naaangasan ako sa mga DJ. So, naisip ko, why not? Subukan ko, nag-DJ lesson ako sa DJ Academy kay DJ Sunny Abad. So, siya yung nagturo sa akin. 2015, tinry ko lang. Okay. Then, nag-DJ school ka pala, no? Nag-DJ school ako. DJ Academy sa Shaw Boulevard dati. Pero I think naglipat na. So, hindi ko na sure kung saan. Okay. DJ school din ako eh. Pero sige. Wala nag-influence sa'yo mag-DJ? Dahil lang gumigimik ka? Wala, bro. Wala akong parang naging idol na DJ. Nakita ko lang sila sa DJ booth. Lagi ako gumigimik. So, parang lang. Spur of the moment. Sige. Oo nga, idol na DJ. To be honest, sa sobrang daming artist ngayon, wala rin ako masabi na talagang sobrang fina-follow ko na DJ. Anyway, moving on. So, sa 10 years mo ng pagdi-DJ, bakit DJ Louie yung pangalan mo? Wala kang ginamit na screen name, wala kang... DJ Louie or Louis G lang talaga. Short, simple, kilala na ako ng mga tao na nickname ko yun. Although, hindi talaga yun yung actual name ko. Nickname ko lang talaga siya. So, yun lang ginamit ko. At least hindi yung real... Ayoko lang gamitin yung real name. Ayaw mo ng medyo real name. Very good. So, masasabi mo, anong tawag dito? Alam ko kasi, scratch DJ ka eh. So, paano gusto ko malaman yung mga naging transition mo from... Sa 10 years, yung parang phases. May phases din naman ako. Actually, nakilala ako as parang nagsiscratch, parang turntablist. Pero, yung una ko talagang gusto is EDM. Nung
naghahanap na, gumagawa ako ng una kong playlist. EDM talaga gusto ko. Kasi peak talaga time ng EDM. So parang, ang perfect time nga mag-start bilang DJ nun para sa akin. Kasi, ang sarap pa nung time na yun for EDM. Pero nung under DJ Sunny Abad, which is, lumaban din siya sa DMC, I think, and talagang magaling na turntablist. Nung nag-aral ako sa DJ school, first time ako naka-witness ng nagsascratch. Talaga. Ang lupit, sobrang lupit ni DJ Sunny. So parang, yun yung naging influence niya sa akin as a DJ para magustuhan yung turntablism. So nagka-face ako na sumasali ako sa mga battle. Gusto ko mag-battle DJ nun. Then bumili pa ako ng turntable setup talaga. So naging familiar ako sa turntablism, sa scratching. Pero yun, after nun, nag-focus na rin talaga ako. Siyempre, nag-transition na rin ako from bars, ganyan, nagka-battle DJ phase. Tapos nung nasettle na ako sa club gigs, inaral ko na yung parang priority ko na yung pinaka-importante para sa akin, which is crowd reading. Okay. Yun Speaking of battle, pare, no? Sa mga hindi nakakaalam, Lou and I, before kami naging DJ, talagang metalheads tayo pareho eh. Oo naman, rockista kami. Oo. Pero ang pinagkaiba natin, bro, hindi ako fan ng battle. Hindi dahil kabado ako, hindi dahil competitive ako. Music-wise, parang nagkaroon ako ng belief na, well, everything is a competition naman eh, between other musicians and all. Pero in terms sa pagdi-DJ, iba feeling ko yung pressure ng pag nagko-compete ka as DJ. I'd rather do crowd reading kaysa pagbabattle or ano. Kasi sa Battle of the Bands, I'm sure nakapag-battle ka na before. Nakapag-battle din ako. Battle of the Bands. Oh, mapakompa man yan or magko-cover ka. Talagang pag sinipra mo, kailangan hindi ka pwede magkamali. Every note. Dapat sakto. So yung nervous doon na parang lalabas yung pagiging perfectionist mo doon. So, na-segue ko lang kasi nabanggit mo yung about sa battle, no? Ako naman sa pagdi-DJ, yan yung una sa akin tinanggal. Pagiging perfectionist pagkadating sa pagdi-DJ. Yan yung una sa akin itinuro kasi tayo sa banda, gitarista ka eh, di ba? Lead guitar. Gitarista ka. Ako, maniwala din sa'yo, hindi kumakanta ako sa banda pero wala akong training. Wala akong proper training. Nakuha lang talaga siya sa lakas ng loob. Sa lakas ng loob lang. Pero yun, nagigitara nga ako, tsaka nagda-drums, di ba? Pero yun, mga tiny na magkamali ka ng ghost notes dyan, magkamali ka ng palo, magkamali ka ng bilang, sumobra ka. Counted as error talaga siya eh. Pero nung nag-aaral ako sa pagdi-DJ, I don't know kung paano yung iba, pero sa tingin ko, yun yung, nung pinatanggal sa akin, yung, ng mentor ko yung pagiging perfectionist ko sa pagpa-practice ng beat matching and all. Mas mas feeling ko mas na-accelerate yung pagtuto ko. Mas natuto ako faster sa pagtanggal ko na pagiging OC. Bakit daw? Anong naging difference sa'yo nung ano? Ewan ko kasi nung feeling ko lang to, baka mali ako. Iba, ito lang yung view ko sa sa'yo lang, perspective mo lang. View ko sa pagdi-DJ versus sa pagbabanda. Kasi ako, more on cover band ako. Hindi kami show band eh. Cover band ako kasi yun yung mga Urban Dub Days. Solid yun. So, A Perfect Circle, Incubus Days nung high school. Pagka nasifra mo siya ng maayos, pag nakanta mo siya ng maayos, magra-radiate yan sa crowd eh. Pag nasa bar ka. Pag kuha nila yung or kuha nila yung bilang, kuha nila yung lahat ng tunog. Na-duplicate namin yung tunog ng Incubus na dala namin sa maliit na bar ng Quezon City sa Manila. Magra-radiate yun sa tao eh. Ibig sabihin, makikita yung preparation natin as band, as musicians. Whereas, sa pagdi-DJ naman, it's the other way around. Masasabi nila, okay ka or magaling ka na DJ or you really prepared your set pag napasayaw mo naman yung crowd. So, ang tinitingnan ko sila, pagka binebase ko yung tugtog ko sa, yun nga, sabi mo, nagka-crowd read. So, as much as, gusto kong tugtugin to, pero, sige, pasok ko muna to. Habang hilaw pa. Tapos papakilala ko ng bagong kanta. Kasi babalik ko ulit. So, yun yung nakita kong difference sa pagbabanda at sa pagdi-DJ. Pero, pareho silang
art. May sarili silang art. Magkaiba. Magkaiba, no? Kahit oo. titingnan nila performance parehas, pero iba yung dapat mindset ng banda sa DJ, tama. DJ is for the crowd. Yes. Ang performance is more on para sa performance ng band talaga. Yes. Yung pagkapulido nung tugtog nila. Tsaka, like, kunyari, pinanood ko ng live, side A. That was years ago. Ang galing nila lahat. As in, sobrang galing nila lahat. Pero, hindi ka naman pwede magpasikat ng Hindi ka pwede as drummer, hindi ka pwede mag-chops ng kung ano-ano na lang. Mag-lead ng kung ano-ano lang. Basta-basta, kahit sabihin mo pasok sa oras, pasok sa timing. Hindi mo pa rin siya pwedeng ipasok ng basta-basta eh. Kaya, well, kudos sa mga musicians talaga. For me, naman. either or, very difficult pareho and fulfilling. Oo. Ito, Louie, may tatanong ako sa'yo. May rituals ka ba? Kasi gusto ko lang i-share, meron ako ritual kada pasok eh. I'm not sure kung nakikita siya ng mga kasama natin sa club, pero pagdating ko, lagi ako nagpe-pray. Dati, yung sa House Manila kasi, di ba elevated yung stage natin doon. So, kada pasok ko na stage, ginagaya ko si GSP. Sa may hagdanan sa gilid. GSP. Oo. Solid. Oo. May ganyan yung ritual ko bago umakyat. Tapos, pero deep inside, nagpe-pray ako nun. Big or small, nagpe-pray ako. And then, pag nakita ko na yung equipment, pagkasaksa ko ng USB, babatuhan ko ng halik yung mixer, dalawang CDJ, painit ng kamay. Yun yung ritual ko. Ikaw ba, may ritual ka ba pagka tumutugtog ka or bago ka tumugtog? Paano preparation mo? Sa loob ng club, actually, wala. Pero before umalis ng bahay, nakuha ko to sa banda days pa. Always kong ginagawa is fasting. Hindi ako kumakain before any performance. Para sa akin kasi mas malinaw yung isip ko. And di ba minsan pag kumakain medyo ninaantok? Yeah. Nagkaka-brain Sugar. fog. Nagkaka-crash. Para sa akin sobrang sharp lang ng performance ko and ng brain ko pag fasted tumutugtog. Yun lang naman. Yun lang yung isang ritual ko. Segue lang pag ginaabotan ka ng alak, tapos wala laman yung tiyan mo. Kaya ako laging nalalasing dati. Well, hanggang ngayon naman. Pero, lalo sa House Manila, di ba? Doon ako nag-start talaga mapainom. Pero yun, nalasing ako. Hindi naman lasing ko si Louie. Hindi naman. Sus! Minsan lang. Minsan lang. Sa mga nakakilala sa akin, alam niyo naman na totoo to. 2015 to 2019 ang era mo, di ba? Yung talaga todohan? Or Todohan, 2021? Hindi. Well, 2022 kita naabutan kasi. Okay. So, sige, in connection dun sa natanong ko sa'yo about sa ritual, I wanted to ask you, ano yung tingin mo na ginagawa ng DJ na hindi alam ng crowd? Siguro ito nakakatawa sa mga hindi DJ or ano. Pero minsan siguro kung may makasilip kung malapit sa DJ booth, may kita nila na naka-on yung natin, calculator app. Never ako nag-calculate. Hindi mahilig ako sa math. Hindi ako magaling sa math, mahilig ako sa math. May nagka-calculator ka? Nagka-calculator ako, bro. Kasi minsan 87.5 times 2. So, ayun, medyo nakakatawa siya kasi minsan kailangan namin i-times 2 or divided by 2 yung tempo ng kanta. Siguro ma-discuss natin in-depth bakit. Pero yun, may reason, isa sa nakakatawang reason. Mga hindi pa nila alam na nangyayari. Actually, yun nga, na-mention may crowd reading. Song selections, no, bro? Song selections, tinitingnan namin kung ano yung age ng mga tao, ano yung energy nila, kung medyo, actually yung cue sa akin is yung, woo! Pag medyo, woo, gumagana yung mga tao, okay, medyo taasan natin tempo, paplano natin yung songs natin na medyo taasan. Nabanggit mo yung woo, kasi ako yung, pagka mga 2 to 3 persons, pagka mga 3 persons and above yan, A na yan Pagka mga dalawa, mga mga aulyang mga yan. A kasi kailangan group. Pag group A. Group effort yun Dami, yun yung mga cues, tinitingnan natin yung crowd lagi. Yeah, na-mention mo yung sa crowd reading, no? Kasi ako, may mga usually mga 2 hanggang 3 kanta na nasa isip ko na at the back of my head
bago ko, na isasalang ko habang nagpe-play yung current na song. Pero ikaw, paano ka mag-crowd read? Well, una, depende yan sa sa time slot natin, diba? So, sabihin natin prime time kasi dun naka-on yung crowd reading natin. Although, syempre, opening and closing din. Pero, gamitin natin prime time. Prime time, una talaga, tinitingnan ko age eh. Kasi, syempre, age, nakadetermine yung era ng songs. Yon yung energy, kung sumisigaw na ba, nag-enjoy na. Yung level ng kalasingan. Kasi doon natin pwede pukpukin yung tugtog. Pwede natin yung EDM, pwede natin yung mga sikat na mga Nicki Minaj. My favorite, 2012. I think, important din na medyo nakikipag-interact ka sa tao. Tama. Eye contact, parang pagingitian ka, parang, alam mo yun, importante sa tingin ko sa tao, kasama sa experience yun na, nakipag-interact yung DJ, so nahahawa yung vibe din natin sa kanila. Yeah, kudos pala sa mga mentors natin na tinuturuan yung mga DJ na huwag kang tumingin sa screen or huwag mong tingnan yung waveform. Kasi doon nandun na siya, given na siya. Parang play by the ear nga sinasabi nila. Nakakita ko yung value na yun. Para yung energy mo, instead na nakatingin ka dun sa waveform, nakikipag-engage ka na sa crowd. Ako, iba naman yung style ko ng crowd reading. Malaking pasasalamat ko sa LGBTQ. Kasi, sila yung una kong hinahanap kada tugtog. Kasi, ang goal ko is mapasayaw yung mga tao. So, bago ko mapasayaw yung mga tao, syempre hanapin ko girls. Girls, Okay. Sila yung una eh. Pero pag wala pang girls, before yung girls, ang hinahanap ko talaga, yung mga happy friends natin from the LGBT community. Kasi, pag sumayaw sila or napasayaw mo sila, mataas yun chance mahahawa yung mga girls eh. Or mostly, sila yung may friends na may kasama silang friends na mga girls. Yes, Parang sila yung nagiging party starter eh. Pag Totoo, napasayaw, totoo. di ba? Pag napasayaw nila yung girls, automatic, pati mga boys, parang medyo magsa-start susunod na yung gumano na yung gumagano na sila unti-unti eh. Parang ano na. Tama. Yun, ganun ko siya tinitignan. Pero maganda din yung advice sa akin ni Jet. Shout out DJ Jet. May mga tracks kasi na lalo na sa club natin sa Kao. Well, kung dadalhin mo yung image natin sa house before talagang EDM days and all. EDM days talaga yung house. House Manila. music, tsaka tech house and all. Pero, you really have to please the crowd as well. So, nagko-commercial pa rin naman tayo, no? Pero yung tinuro sa akin ni Jet na yung bigay mo yung gusto mo. Bigay mo rin yung gusto nila. Nag-give and take kayo. Tama. Tapos, para everybody happy. And then, ang sarap sa pakiramdam pagka nabigay mo yung gusto ng crowd. Then pag pine-play mo yung gusto mong music, natutuwa din sila or parang makikita mo sa face nila, parang, ano yun? The best yan. Ano yun? Pero okay ito ah. So yan, nakakatuwang feeling. So napag-usapan natin bro yung behind the decks, kung ano yung paano preparation mo, rituals and all. May gusto ko malaman, though hindi ko pa ito natanong sa'yo before. Meron ka bang mga, nung nagsimula ka sa DJ, may awkward moments ka rin ba sa set mo? Or parang, as in nawala ka sa wisyo, sa tugtog, kasi either na-distract ka ng something, may nakita ka bang tao na hindi ka komportable, may nakasama ka ba, or may experience ka ba na masasabi nating awkward? May isa akong in mind sa parang tanong mong ganyan. May isang gig ako, hindi ako familiar kasi sa place, may isa lang akong kasama. Then, pagpasok ko, okay naman. And, ang pwesto kasi, may table sa harapan ko. Tapos parang punong-puno siya. Tapos, alam mo yung vibe na medyo gangster yung crowd. Punong-puno. Tapos nasa harapan talaga yung DJ. Sa harapan lang sila ng DJ booth ko. Doon sila pumwesto. Tapos wala masyadong tao doon sa bar. Doon lang talaga sila sa harapan ko. And may isa akong kasama, nakaupo na lang sa medyo malayo. Tapos, alam mo, medyo nagiging rowdy sila. Tapos, syempre ako, medyo naisip ko parang
magkakagulo ba sila? Kasi hindi ko malaman kung nagtatawanan ba sila o parang mag-aaway. So medyo nadidistract ako sa tugtog. Tapos ang nangyayari pa, nung medyo nalalasing sila, nababump nila yung DJ booth. Yung DJ booth medyo gumaganon. So medyo naiinis din ako. Pero inisip ko, mapupugbog ako ng mga sobrang dami nila. So parang, parang gang talaga sila or parang grupo? para sa akin parang gang sila. Yung vibe nila, para silang gang. Tas hindi ko na maintindihan kung nagkakatuwaan o mag-aaway. So buong set ko, natetensa ako kung mag-aaway ba sila. Tapos may paulit-ulit talagang bumabangga sa booth na nakikita niyang gumagalaw na yung decks. So hindi ko alam kung pagsasabihan ko ba. Pero pinili ko na lang hindi kasi wala ako sa ano ko isa lang yung kasama ko. Hindi ko naman kilala yung mga tao. So, pinush through ko na lang yung set ko. Pero buong set ko, nasa isip ko kung magkakagulo ba hindi. Tapos yung feeling pa na gumaganon yung DJ booth ko. So, hindi talaga komportable. So, yung hawak mo yung DJ booth. Parang every ganun. So, ako parang, sige, kalma na lang and tapusin mo na lang yung trabaho mo, then leave ASAP. Yan yung mahirap kasi bro, ang pakiramdam niyan, ang haba ng oras. Ang haba or talaga. Ang bagal ng oras. Ang bagal. Pag sobrang distracted ka. Hati din yung utak ko sa tumutugtog and tinitingnan ko kung mag-aaway mo, babatuan. Kasi lapit nila sa DJ booth For sure, matatamaan ako pag nagbatuan sila. So yun, sobrang awkward and weird and tense. Tense yung feeling ko nun. Ako naman, kakaiba yung experience ko noon. Ito yung part ng humble beginnings natin as DJ. We're gaining experience, exposure, and all. Mm-hmm. So, I got invited to play sa isang fashion show. White party or fashion show, whatever. It was years ago. Pre-pandemic. Pre-pandemic pa. In-invite ako, walang instructions. Punta ka, play ka, may spot ka sa isang gilid ng whatever. I forgot kung anong itsura niya. Basta, malaking fashion show siya. And then, I get the chance to perform and play whatever songs na pwede kong i-play. So, while waiting for the crowd, hindi ko alam kung yung mga gumagawa ng damit. I forgot ko nung tawag sa kanila. So, sabihin natin nagmamanufacture ng mga dress or yung mga stylist and all, inihintay pa yung mga guests, kamag-anak nila and all. So, papadutog ako para ako nasa bar. Okay? More on house music naman. Vocal house and all. So, tugish-takish lang siya. Stigs. Come the event mismo, nung rarampa na yung mga cheeky, mga girl-loose doon. So from what I know, play ka lang ng house music and all. Oo. Pero hindi ko alam, pinapasukan ko na siya ng mga hindi dapat. Anong mga kanta? Nag-EDM mo, papatutog ko ng Jackie Chan. Okay. So parang hindi mo alam kung pasasabayan mo na naglalakad yun or what. And then meron isang guy na lumapit sa akin na supposedly magdi-DJ din siya sa event na yun. Pero hindi ka sabihan. Back-to-back dapat daw kami. Pero wala siyang dalang gamit. So, nakikiusap siya kung pwede niyang gamitin yung gamit ko. Back then, hindi naman ako comfortable. Una, di ko siya kilala personally. Pangalawa, pakiramdam ko sa equipment ko, parang brief yan You know? Di mo pwedeng pahiram yan. Siyempre. So ngayon, I'm comfortable na magpahiram ng gamit. For example, sa'yo, pag may event ka or kailangan, ganito. Basta, kaklose mo na. Kaklose mo na diba? So una pa lang, sinabi niya na wala raw siyang gamit. So parang sabi ko, hindi ka makatugtog. Wala kang gamit Tsaka, exactly. Ang gusto niya, sasaksak lang niya yung USB niya sa laptop ko. Then pareho naman daw kami gumagamit ng same software, whatever, yada. So to cut the story short, hindi na siya pinag-perform ng organizer. Kasi technically, friend lang naman din siya, katulad ko. Okay. Nabigyan lang ng opportunity to play as a friend. Okay. Friend din siya. And then in the middle of my set, dilapitan niya ako. Parang, bro, dapat di ganyan yung tugtog mo, bro. Tinatawag siya magsalita. Bro. Sup, bro? Sup, bro? Bro, dapat di ganyan yung tugtog mo dapat kasi deep house ka lang, bro Kasi ako, bro, kung ano lang, dapat talaga pinahiram mo lang sa akin yung gamit mo, bro
Gano? Pirit ba? So, ako parang, okay, anong gusto mo? Bagay lang ako sa anong gusto mo? Hindi, sige bro, sinasabihan lang kita. I don't want you to feel uncomfortable, ha. Sa loob-loob ko, parang, di na ako maka-play ng maayos nun, bro. Kasi, tawag dito, distracted ka na eh. Very awkward na yung moment. Pero, I somehow pull it off naman. Okay naman din yung feedback. Pero deep inside, parang feeling ko pa-consuelo na lang. Kasi nagpatugtog ako ng Progressive House eh, kung di ako nagkamali eh. Electro House, Progressive House, Jackie Chan. Jackie Chan. Yeah, may mga tinugtog ako na ganyan eh. Pero successful naman yung event and nag-apologize naman din yung event organizer na parang pagpasensya na medyo douche talaga yung friend namin na yan. Pero okay naman yung tugtog mo. So, yun yung mga awkward moments na at the same time, humble beginnings natin as an artist. Walang bayad yun. Ang tatandaan ko, binigyan ako ng souvenir na medyas. Basta para ganun. Parang, kasi may, basta, ano siya eh, fashion show siya na iba't ibang brands eh, na locally manufactured. So, we support naman. So, saya. Anything naman para pag nagsisimula ka, anything na basta maka-experience, na makatugtog ka sa crowd, yung feeling is good pag nagsisimula. Oo, bro. Tsaka dati tumutugtog ako sa pag pumupunta kami ng Real Quezon, may beach kasi dun eh. Sa Real Surf, pre-pandemic, di pa siya nasira ng pandemic. Yan, pe-play ako for free, dala-dala ko yung mga gamit ko. Tapos, feeling ko superstar mga ako. Pero totoo nun, ako na nakikita. Masarap balikan eh, no? Masarap balikan yung mga early days. Masarap balikan. Sarap. Ikaw, Lu, anong take mo sa ganun? Kunyari, if you're in my shoes, or sabihin natin, DJ ka din na bago. How would you handle such situation? Kung DJ ako na bago, actually awkward talaga yun eh. And personally, ma-offend ako na nagdala ako ng gamit, hindi siya nagdala. Para na rin sa mga gusto mag-DJ, aspiring DJs, perfect example yun of what not to do. Yeah. Pag pupunta ka sa event, don't expect na di ka magdala ng gamit, then feeling mo entitled ka gamitin yung gamit ng ibang DJ. Siyempre, nag-invest din siya doon. Dapat mag-invest ka rin ng money, ng time, and effort. And kung gusto mo magbigay ng constructive criticism, okay lang naman. Siguro wag mo sabihin during nagpe-play yung tao. Kasi syempre, kailangan din we feel good during the set para mapa-feel good yung mga tao. So, and syempre, wag naman yung stranger, di ba? I think maganda kung kakilala mo na. Or kung gusto mo talaga sabihin, say it in a nice way. With respect pa din after the set. So, yun lang. Para malaking bagay kasi sa DJ world is yung connections and yung pakikisama. So, don't burn bridges. Sayang kasi. So, yun yung ma-advise ko sa mga aspiring DJs or mga bago pa lang. May last question ako, bro. Speaking of sa ganyan. Nade-distinguish mo ba pag legitimate yung advice sa'yo ng tao or they're just being a douche or lumalabas lang yung pagiging competitive nila as a DJ? For example, ikaw, pe-play ka, gusto lang talaga kitang punahin. Pero deep inside, alam ko magaling ka naman eh. Pero maganda yung tugtog mo. Pero sabi mo, bro, next time dapat ganito yung gawin mo kasi kung ako yung ito yung tirada ko, blah, blah, blah. Which is exactly yung ginawa sa akin nung kaibigan kong yun. Ay, hindi ko pa siya friend, sorry. Hindi ko nga alam pangalan niya eh. Basta, hopefully, mag-cross ang aming landas. Pero even yung mukha, hindi ko matandaan. Pero that was years ago. Kasi, in connection, doon sa sinabi mo na constructive criticisms, both of us, we're lucky enough, nagbibigay tayo ng comments sa isa't isa. Mga friends natin na DJ sa Kao, nagsasabi rin sila sa atin ng But there are people kasi na, I don't know, parang may mga advices sila na parang ang nafe-feel ko, I don't wanna take it negatively, pero alam ko, they're just being sarcastic sa'yo. Passive-aggressive Oo. So, di ko alam kung may take ka sa ganyan or... Well, I guess sa tono ng boses nila. Sa tono ng boses kasi mapapansin mo kung medyo condescending ba or hindi. Yeah. Pero kung sabihan ako ng ganun, ngingitihan ko lang, magti-thank you ako. And kung totoong, kung totoo yung criticism niya,
alam mo naman agad yun eh. Oo nga, no. Magagandang mga set ko kung i-apply ko yun. Yeah. Pero alam mo naman kung parang medyo hiniritan ka lang, di smile and Kaya move nga. on. So, Louie, ang dami natin na pag-usapan ngayon. Actually, ang dami ko pa yung gustong itanong sa'yo. Na marami tayong pwede pag-usapan tungkol sa buhay natin as DJs. Yes. Pero, i-reserve ko muna siya para sa next episode natin. Sige. Ang saya lang kasi this is just the first episode ng Jump Seat Stories natin and looking forward ako sa mas maraming pang mga pag-uusapan natin tungkol sa ating buhay. Madami pa. So, stay tuned, guys. Please support us by liking our page, liking this post, and even yung pag-comment nyo, malaking bagay sa amin yan to get your support. And you may ask questions then or may mga curious kayo mga bagay na gustong malaman tungkol sa amin or sa buhay ng DJ in general. Or in life, pwede kami magbigay ng comment dyan. We'll see. It's just the beginning and dahil pa nating may explore, marami pa tayong matatap, marami pa tayong mga kabastos ang pag-uusapan. So again, this is Jump Seat Stories. Again, this is DJ Nico. Louie G. So see you next time. Yeah, boy! Yeah, boy.